Isang mabiyayang araw po sa ating lahat at sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Isang pinagpalang umaga, sister, at lahat ng nandirito at sa YouTube at sa Facebook na nakatunghay ngayon sa atin. Amen. Yan, Isang samahan niyo pinagpalang- kami sa buong maghapon sa pagpuri at pagsamba. Yan, thank Amen. you. Praise God. Isang mabiyayang araw din po sa inyo, Sister Army. At And Happy New likewise, Year. Happy Ngayon lang po New tayo Year. ulit nagkita simula nung Yeah, Pasko. Amen po. Amen. Dahil 2 weeks tayong wala dito. Opo. So, kumustahin natin ang ating mga kapatid. Amen. Kamusta na po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thank Thanks, God, I am I'm blessed, happy and Prosperous prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa, at matagumpay! Amen. Isang malakas na palakpak po sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Ang lahat ba ay pinagpala? Lahat po ba ay pinagpalad? Amen. Praise God. Hallelujah. Lakasan po natin ang ating papuri sa ating Diyos. Huwag po tayong manghihinawa, sister, ng At ngayong araw Pagpupuri. na ngayon ay tayo ay pinagpuri dahil meron tayong 2 akay. Amen. May baguhan. May padala So, si Yahweh El Shaddai. ayan. Pwede na po nating yung nag-akay, i-guide po natin Ihatid ang po. ating mga kapatid dito at para po ma-welcome po sila sa ating gawain at sa pamilya ni El Shaddai. Amen. Sister Erms, pakidala dito ang iyong akay. Ayan. Amen. Mamaya. Amen. Ayan, i-welcome natin ang ating mga baguhan. Ayan po. Sige po. Welcome po. At tumayo po tayo na welcome natin ang kapatid. Kami nagaganap na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman sa puso ng bawat isa siyang malahan. Bawat pamilya maging tahanan niya. Alina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Brothers and sisters, we are happy to welcome you sa family ni Yahweh El Shaddai. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang natunghayan nyo sa araw na ito. Ang El Shaddai Fellowship International, Prayer Partners International ay isang salitang Hebrew na ang ibig sabihin ng El ay God, Shaddai ay Almighty, at ang iba pang kahulugan nito ay God is more than enough and the sufficient one. Ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa at siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang Diyos ni Abraham, Jacob at Isaac at magagawa niya ang lahat dahil siya ay makapangyarihan. Sister? Meron po tayong panyo. Dito po nakasulat ang dasal ng Salmo 91. Ito po ay makapangyarihang dasal at yun po ay dasalin po natin ng
alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, o alas 6 ng hapon, or kung ano po yung medyo komportable ninyong dasal. Ngunit yan po, nandyan ang pangako ng Diyos, at ito po yung ating bookmarks na may Kasamang schedule. schedule po ng Monday to Fridays po Friday. dito sa St. Joseph, at Saturday and Sunday sa At Saikong statutory. Ayan. Sa Saikong po, Sa sa Saikong din Sacred po yan. Heart. Opo. Ayan. Pwede po bang malaman ang inyong mga pangalan at saan kayo dito sa Ako po si Dermalyn Trinidad at nakatira po ako sa Liking. at sa Pinas? Saan po tayo? Sa Quirino Province po ako nakatira. Ako po si Marvin Perez. Nakatayara po ako dito sa Jardins Lookout sa Maicoswe Bay. Po sa Pilipinas po ay taga Leyte po ako. Wow, Leyte. Praise God, hallelujah. Ayan, praise God. At amin pong dalangin na hindi lang po ito ang Una. kundi ito ang una at hanggang makakasama namin kayo every Friday po, or every Wednesday, sorry. Ang day off niyo po ba ay Wednesday? Amen. Oh, praise praise God. God. At amin pong dalangin At na ikaw, sister? patuloy namin kayong Wednesday din. makasama. Wednesday silang din dalawa. po. Amen po. Ayan, At, pinagpala. Pinagpala. Ayan. Praise God. At muli, amin pong samot dalangin na patuloy namin kayong makakasama. Amen. Simula ngayon hanggang Bukas at magpakailanman. magpakailanman. At ang Diyos ay sumasa inyo. Praise Amen. God. At Pwede na po kayong Ano yung umupo, makaupo. Salamat. God bless you, brother and sister. At sa puntong ito, lahat ba ay pinagpala? Amen. Praise Marami, God. Hallelujah. amen. Isang malakas na palakpak kay Yahweh El Shaddai. Malakas Amen. na palakpak. Ayan. At Sister Medi, alam ko pinagpala siya. Ayan. Yan. Ang mga buhay na patutuo para kay Yahweh El Shaddai. Amen. Happy New Year to all. Good morning, good afternoon sa lahat, sa YouTube, sa FB, saan mang dako sa mundo. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang ginawa ng himala at tulong ng Panginoon sa aking buhay. At tunay ngang sa pananalangin, God will answer our prayer and God will make a way. Basta't ikaw tapat na manalangin at sumunod sa kanyang mga kalooban. Amen. 3 years ago, mayroon pong problemang dumating sa aking buhay. Nasali po ako sa ATM scam. At sa awa ng Diyos, pinalaya ako ng Panginoon sa mga pananalangin ng mga kapatiran, sa mga ubang preacher. Cannot mention you all, but Sister Jo Ratso is isa na, Sister Juliet, Sister Cielo, Sister Che, Sister Sally, Brother Dennis, Brother Bitubin, Brother Miding, ang iba pa. Kaya Lord, salamat talaga, nakalaya na ako. Although nahirapan ako sa pag-extend, grabe ang questioning. At isa pa, ipapatunay ko sa inyo kung paano talaga gumawang paraan ang Panginoon. Nabigyan na ako noon ng red ribbon. At sabi nila, 3 days lang binigay ang visa sa akin. Pero sabi ko, paano kaya to, Lord? Tulungan mo ako. Sabi ko, Isaiah, ano ba to? Basa, kung si Hezekiah, dinagdagan mo ng buhay, Lord. I-extend mo rin ang visa ko. Tunay mga kapatid, nakagawa ko ng paraan, may nagturo sa akin. Naka-extend ako ng visa, pumunta ako sa travel agency, sa consulate. At binigyan ako ng visa, nakaprocess ako ng kontrata. Purihin ang Diyos. Kaya Amen. Lord, sa iyo binabalik ang paborit, pasalamat. To God be the highest glory. Amen. Thank you, Lord. Amen. With God, nothing Yan, is praise the impossible. Lord. At isa pa pong pinagpala ang ating kapatid, Sister Josie. Amen. Pinagpala tayong lahat. Magandang tanghali, Yahweh El Shaddai at sa ating lahat. Panginoon, salamat sa mga biyaya at pagpapala mo sa kaibigan kong si Remedios, Lord. Ako yung unang naiyak. Kasi pinagdasal ko siya talaga na
Kasi naranasan ko din ang na-hold sa immigration, nagkakaso ako noon, pero ang diferensya lang, sinuportahan ako ng amo ko. Siya hindi na sinuportahan ng amo, pero sabi ko, Lord, walang bagay na mahirap sa'yo. Salamat, Panginoon, sa pagdinig mo ng mga dasal at mga hinaing namin, Panginoon, kasi hindi ko talaga alam na makakayanan niya kasi noon sabi niya mag-suicide na siya, Panginoon, pero dinulog ko siya sa iyo. Salamat sa biyat pagpapala mo, Lord, sa kanyang buhay. At buhay ka talaga, Diyos ko, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang bagay na mahirap sa iyo, kaya to God be the glory. Amen. With prayers and petition, God is always with Praise us. God, napakabuti ng Diyos. BTS, believe, trust, and surrender. Amen. At muli, tayo na po ay dadako na sa ating pakikinig ng mabuting balita na ihahayag ng ating kapatid, Elder Brother Bai. Disciple, Brother Hernani Bay Gonzales. At para naman sa ating opening prayer na si Sister Sister Elsie. Army. At tayo na po tumayo para sa panambahan na kasama ng mga El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, Amang Yahweh El Shaddai, kami po ay narito nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito, Panginoon, na kami po'y muling pinagsama niyo at magtitipon para dakilain ka at luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Ama, narito po kami, Panginoon. Amin pong ibinabalik sa iyo ang papurit, parangal, pasasalamat sa nagdaang mga araw at nagdaang linggo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, nitong panibagong taon ng aming buhay dito sa Hong Kong, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa kalakasan at buhay na kaloob niyo ng bawat isa sa amin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming iningatan, minahal at kinalinga. Ama, amin pong hinihingi ang iyong kapatawaran sa araw na ito, Panginoon. Patawarin niyo po kami at amin pong inaalay sa iyo ang aming mga puso, O Diyos, na kami po ay linisin niyo, Panginoon, na sa ganon sa aming pakikinig ng iyong mabuting balita, ay amin pong matuklasan at maunawaan ang bawat salita na iyong ihahayag, Panginoon, ng aming kapatid. O Diyos, nawa sa aming pag-aaral ng iyong mabuting balita, ito po ay aming maisabuhay araw-araw. At ganun din po, Lord, ang aming mga mahal sa buhay at sa aming mga amo na lahat po ng aming mapakinggan ay ito po'y tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon. Muli, amin pong itinataas sa inyo ang aming mga prayer request. Kayo po ang nakakaalam ng mga prayer request ng aming mga kapatid, Panginoon. Dalangin po namin na ito po'y tugunin nyo sa tamang panahon, Panginoon. Ama, amin pong ipagkatiwala sa inyo ang mga hanay at awitin ng inihanda ng aming Gospel Music Ministry, Panginoon. Pagpalain niyo po ito, O Diyos, na ito po'y magiging samyo at mahalimuyak na alay sa iyo, Panginoon, ang bawat tugtugin na aming mapakinggan at kinakanta, O Diyos, ay ito po ay magbigay ng kagalakan sa iyo. Ama, amin pong ipagkatiwala sa iyo ang mga sumusunod na sandali sa araw na ito. Amin pong ibinabalik sa iyo ang papurit, parangal, pasasalamat, at amin pong inangkin ang 100% katagumpayan ng iyong banal na gawain sa araw na ito. Amin pong samot dalangin sa pangalan ng iyong bugtong anak na si Kristo Jesus na aming Diyos, maghahari kasama ng Espiritu Santo, magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, isang malakas na papuri para sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Truly God is good. Kaya po tayo naririto. Sige,
Batiin po muna natin ang ating mga katabi. Tapikin po natin. Sabihin po natin, brother, sister, Happy New Year. Sabihin po natin, ako'y nagagalak Ako'y nagagalak dahil dahil narito ka. narito ka Kasama ko kasama ko na magpupuri sa magpupuri Panginoon. sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Ito na yung Happy New Year po sa ating lahat. At minsan pa, tayo dumulog sa ating Panginoon. Ayan. Hingin po natin ang kanyang gabay. Patuloy na hingin natin sa ating Panginoon. Patuloy tayong kasihan ng kanyang banal na Espiritu. Patuloy na hingin natin ang pagbabago ng ating puso. Sabihin natin, create in me a clean heart, O God. Lord, sapagkat tunay nga na wala kaming magagawa, Panginoon, kundi Ikaw lamang. Ikaw lamang ang may kontrol sa aming mga buhay. Kaya't naririto kami, Panginoon, nakataas ang aming mga kamay. Tanda ng aming pagsuko sa iyo at pagsusumamo na minsan pa, samahan mo kami. Hawakan mo kami. Yes, O God. Create in me a clean heart, Lord. Hallelujah. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me. And renew right spirit within me. And renew right spirit within me. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, purihin po natin ang ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Ayan, palakpak na mga matatagumpay. Hallelujah.
Ayan, at ating pinagdiriwang ang ating nag-iisang hari, ang ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Handa na mo bang umindak? Sumayaw ang ating mga sisters. Amen. Hallelujah. Ayo po'y sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang ating nag-iisang hari. Woohoo! Amen. Praise the Lord. Ikaw noon hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon. Labis ako nagagalak, nasambahin ka aming Diyos. Mga dakila mong gawa, labis akong namamangha. Kaya naman sa puso ko ay mapupuri, papuri para sa nag-iisang hari. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Purihin ang Diyos. Ipalapak ang mga kamay. Mawi tayo sa Panginoon. Ikaw noon hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon. Labis akong nagagalak, nasambahin ka aming Diyos. Mga dakila mong gawa, labis akong namamangha. Kaya naman sa puso ko ay mapupuri, papuri para sa nag-iisang hari. Hallelujah, 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 hallelujah. Tayo na buong galak, ang ating Diyos ay purihin. Siya'y handugan ng palakpak at nangawitin mo kalangit. Buong galak, nasasayaw, naging handog na papuri. Buong lakas ay sisigaw, namumahati sa hari. Tayo na buong galak, ang ating Diyos ay purihin. Siya'y handugan ng palakpak at nangawitin makalangit. Buong galak, nasasayaw, bilang handog na papuri. Buong lakas, sisisigaw, namuluwalhati sa hari. Amen. Purihin ang Diyos. Ipalapak ang mga kamay. Hallelujah. Sumayaw at tumindak sa ating Panginoon. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan, tunay ngang napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen po. Hallelujah. Praise the Lord. Basta't ibigay lang natin ang ating the best para sa ating Panginoon. Tunay na mararanasan natin yung galak sa ating mga puso. Amen. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. At minsan pa, tayo umawit sa ating Panginoon, sumamba, sapagkat tunay na ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos ang siyang unang umibig sa atin. Amen? Kaya't naman, Lord, naririto kami. Nais namin, Panginoon, na sabihin sa iyo na ikaw ang iniibig namin. Lord, alam namin na sa taong ito, sa mga nagdaang taon, di man kami naging mabuti, marami kaming pagkukulang sa iyo. Ngunit Lord, patuloy naming dalangin, na patuloy mo kaming turuan, Panginoon, kung paano mo kami inibig. Ganon din po kami, Panginoon, matuto kaming umibig sa aming kapwa, matuto kaming umunawa, Panginoon, katulad ng pag-ibig mo, O Diyos. Hallelujah. Wala nang mas mahalaga kundi ang laging makasama ka. Wala na nga ako ibang mining puso ko kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan ng iyong pagmamahal. Kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamangkang sumasamba. Ihahayag laman ang puso ko sa'yo. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Minsan pa, wala nang mas mahalaga kundi ang lagi makasama ka. Wala na ngang ibang minimithi ang puso kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan ang iyong pagmamahal. Kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamanghang sumasamba. Ihahayag laman ang puso
at ng buong kaluluwa, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa iyong lahat ng papuri, pagsamba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Ekam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Ekam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka, aming Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. You must some work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age,
Hallelujah, hallelujah, Jesus. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Amang nasa langit, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesucristo, na aming pinagkatiwalaan ng aming kaligtasan. Sa gabay at presensya ng Banal na Espiritu, na siyang kasama namin sa mga huling panahon upang kami ay makalalakad ng ayon sa iyong katuwiran, ayon sa iyong kabanalan. Muli sa araw na ito, Panginoon, pagpalain mo ang Wednesday group. Sila pong mga migrante, mga OFW na nagde-day off ng Wednesday. Amen. Ang panahon nila, ibinigay nila para sa pakikinig, paglilingkod sa iyo. Yes, Lord. At walang taong naglingkod sa iyo na pinabayaan mo, Panginoon. Amen. Ang sabi mo, isa lang ang manalig at sumampalataya sa isang sambahayan. Ang buong sambahayan, ililigtas mo. Amen. Pagpalain mo, Panginoon, ang salita mo na aming pagninilayan is about determination. Walang susuko, tuloy ang laban. At alam namin, if God is with us, who can be against us? Amen. Pagkasama ka namin, magtatagumpay kami hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kung aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwan sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan na. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah,
palapakan natin si Lord. Ano yung palakpak para sa Panginoon? Ayan. Pag sa saykong walang tunog, ganun lang oh. Ayan, sa saykong yun ha. Dito. Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Okay. Palakpakan mo siya. Glory to God. Glory to Christ Jesus. So, itong taon, pangilan tayo ngayon? Araw? 7 days? 8 po. 8 days. January 8, 2025. Alam nyo, pag napanood nyo sa mga prediction, kung ano-anong mga kuan ay ang 2025 ay maraming masalimuot na mga mangyayari. Pero ang sabi ng Jeremiah 29:11, ako lamang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa kabubuti niyo para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kapag mayroon pong pangyayari sa mundong ito, don't panic. Amen. Kaya ang topic natin, determination eh. A spirit of determination. Ang ating pong servant leader, grabe ang kanyang determinasyon. No? At yan, dala-dala nating espiritu. Kaya, nung pinagnilayan ko ito, yung 3 kaibigan ko, agad-agad na ospital, pati yung anak ko, nung tawag nito, 3 yata, napasok sa ospital. Tapos ang sabi, ICU. Sabi ko, hindi. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos na pinaglilingkuran ko. Amen. Tandaan nyo lagi, hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Kaya niyang abutin kahit sa ang sulok ng mundo. Amen. At ang sabi ko, sa Jeremiah 32 verse 27, ako si Yahweh ang lumikha sa lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. No? Kaya itong taong ito, ang topic po natin ipang-ilang araw na ito, yung spirit of determination. Happy. Sa James chapter 1 verse 12, ganito ang sinasabi. James, Santiago, chapter 1 verse 12. Happy are those who remain faithful under trials, because when they succeed in passing such a test, they will receive other reward, the life which God has promised to those who love Him. Amen. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ay ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ito ang mga salita ng Diyos na ating pagninilayan. I worship you, O Lord. Taas ang kamay. Close your eyes, then open your heart to the Lord and worship Jesus. Worship the Holy Spirit. Hallelujah. Almighty God, there is none like you. Come on. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness.
Almighty God, there is none like you. I worship you, Almighty God, there is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God, there is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Yes, O Lord. Thank you, Jesus. There is none like you, O Lord. Wala kang katulad, wala kang kapares, Panginoon. Amen. Palapakan natin si El Shaddai. So, magsiupo po tayo. At yan nga ang ating pagninilayan ngayon. No? Happy. Isipin mo, may problema ka na, happy ka pa rin. Happy are those who remain faithful under trials. No? Kaya pag kayo ay may mga problema, niloob lang ng Diyos yun because God is a God of purpose. Ang tao pag walang problema, pag walang sakit, hindi lalapit sa Diyos yun. Tayo tinawag ng Panginoon sa iba't ibang circumstances sa buhay. Problema sa pamilya, problema sa kalusugan, problema sa pera, problema sa anumang bagay. Pero, ginamit lang pala ni Lord yun na paraan para hanapin mo siya at makilala mo siya. Amen? Amen. No? Kasi ang Diyos nakakaalam. Mas malaki ang Diyos kaysa problema natin. No? Sino ba ang tao hindi nagka-problema? No? Ang daming mga bilyonaryo namatay sa sakit. No? Ang daming mga tao sa mundong ito na naroon sa kaligayahan, pero malungkot ang kahinatnan kasi sila po ay napahamak. Tandaan nyo lagi mga kapatid, sinabi ni Jesus sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Kaya Brad, sister, hindi lang ikaw may problema ganyan. Billions of people like you na may problema.
Pero alam mo ang pagkakaiba mo sa kanila? Dahil natagpuan mo ang magbibigay solusyon ng problema mo. Amen? Amen po ba? Yon. Yun ang pagkakaiba nun. Sige, ilabas mo yan, sister. Pagsubok lang yan. Katulad din si brother, kabata-bata, pero don't worry, brother. Jesus loves you very much. Amen? So, brothers and sisters, God allows the problem for a purpose. Pinahintulutan niya yan, mga kapatid. Hindi nangahulugan, hindi ka mahal ng Diyos. Mas mahal ka ng Diyos. No? Kung makikita lang nyo, imagine ninyo, ang buong mundo ngayon ay naka-satellite, CCTV, higit pa doon ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos sa buong Hong Kong, ngayong araw na ito, ang satellite niya, ang kanyang CCTV sa langit, nandito ngayon nakatuon sa atin. Amen? Amen? Kaya ang sabi ni Lord, magsihanap kayo at kayo makakasumpong. Kumatok kayo, ang pintuan bubuksan para sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Amen? So, the spirit of determination, brothers and sisters, hindi sumusuko. No? Walang maririnig sa taong may determinasyon na umaayaw, na nag-give up. Tingnan po ninyo, ang nangyari, bakit nanalo sa digmaan, mga kapatid, si Constantino. Kaya tinawag po siyang Great Constantine, isang paganong hari. Anak ni Reyna Elena. No? Hindi po nakilala si Yahweh, hindi po nakilala si Jesus. Pero ang nakatagpo ng krus ni Kristo, ang nakahukay, ay si Reyna Elena. At nung panahon ngayon ay digmaan. Ang sundalo po ni Constantino ay 50,000. Ang kalaban niya mahigit 400,000 soldier. Paano sila manalo? No? Pero dahil si Constantino mayroong determinasyon, ginamit ng Diyos yung nanay niya. Nung 3 krus na yon natagpuan, ang sabi ng mga tao kay Reyna Elena, mahal na Reyna, ang 3 krus na yan para malaman mo kung aling krus ang pinagpakuan kay Kristo, pahawakin mo sa krus. Lahat ng mga may sakit ay magsisigaling kahit anong kanilang karamdaman. Ngayon ano nangyari? Nagtawag sila ng maraming may sakit. Doon sa ibang krus, lalong lumala yung sakit ng makahipo. Lalo na sa sakit ni Hestas. Si Hestas, di ba, yung nagkuhan sa Panginoon, kung ikaw anak ng Diyos, iligtas mo sarili mo, Putukime. Yan. Si Dimas, ano sabi ni Dimas? Estas. Huwag mong sabihin sa Panginoon, wala siyang kasalanan kung tayo ipinako. Nararapat lamang dahil tayo'y mga makasalanan. Pagkatapos sabi niya, Lord, pag nasa kaharian mo na, isama mo naman ako. Alam ba sabi ni Jesus, now na. Isasama kita sa paraiso. Samantalang nung panahon na yon, dapat sinabi ni Jesus, after the resurrection, tignan mo yung magnanakaw na yon, siya ang unang nakanakaw ng kaligtasan. Kaya nung pinag-aralan namin yon, ang magnanakaw pa rin, ang unang nakanakaw ng kaligtasan. Amen? Ngayon na mahipo yung krus ni Kristo, nagsigaling, anong sinabi?
ng mga tao sa paligid niya, mahal na Reyna, iyan ang krus ni Kristo. Kaya nagdasal si Reyna Elena. Sabi niya, Jesus, hindi man kita kilala. Pero naniniwala na ako ngayon na ikaw ay makapangyarihan. Ipinangangako ko sa iyo, Jesus, na kapag manalo sa digmaan ng aking anak, si Constantino, ipoprosesyon ko sa iyo sa buong Europa ang iyong cross. Marami mga Katoliko hindi nila alam kung bakit may Santa Cruzan. Dapat alamin natin kung anong history ng Santa Cruzan. Isipin mo, nagdasal si Reyna Elena, Jesus, tulungan mo ang anak ko sa digmaan. Kasi nung time na yon, mamamatay na, napaligiran na po ng kasundaluhan ang mga sundalo ni Constantino. Nung magdasal si Reyna Elena, isang malaking himala dahil ang mga sundalo ni Constantino hindi napapagod at napatay nila yung mga kalaban nila at sila ang nanalo sa digmaan. Ang panahon, nung unang panahon, imperyo. Kaya mayroong Babylonian Empire, Syrian Empire, Roman Empire. No? Pag nanalo ka sa digmaan, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngayon, American Empire, Russian Empire, China Empire. Kaya tatlo lang kwa ngayon pinakaano sa mundo. No? Powerful. Kaya pag nagdigmaan yung tatlong yon, lusaw ang buong mundo. Isang pindot lang, yung mga nuclear na yan, yung itong Hong Kong, dalawang nuclear lang yan, lusaw to. O, tingnan mo. Pero nung time na yun, balikan natin kung gaano ka-determinado si Constantino, sapagkat ang taong determinado hindi sumusuko sa laban, hanggang sa huling hininga, lalaban ka. At sinabi ni Lord, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Amen? O ano nangyari ngayon yon? Natalo ni Constantino, kasi ang mga sundalo ni Constantino, biglang lumakas, walang kapaguran. Ang panahon nung una, digmaan, espada. Anong ginawa ni Reyna Elena? Bumalik siya. Sinabi niya, Jesus, tutuparin ko ang pangako ko sa iyo. Kinausap ngayon ni Reyna Elena ang kanyang anak. Anak, ikaw na ang pinakamakapangyarihan ngayon. Ang tawag na yun, si Great Constantine. Ano sinabi ni Reyna? Anak, nanalo ka dahil tinulungan ka ni Jesus. Ano sabi ni Constantine? Totoo ba, mahal na Reyna? Opo, pinanalangin kita, natulungan ka ni Jesus. Kaya sabi ni Constantino, kaya pala, yung mga sundalo ko hindi napapagod. Pati siya, yung lakas niya ay walang katulad. Sinabi ni Reyna Elena, anak, may pangako po ako kay Lord, kay Jesus. Ano po, mahal na Reyna? Kailangan iprosesyon natin ang kanyang krus sa Europa. Sabi ng mahal ni Constantino, sige, mahal na Reyna, lahat ng iyong hilingin, ibibigay ko sa iyo. No? Ano nangyari? Nagkaroon ng prosesyon. Ang lalaki ay 40 years old, ang babae ay 90 years old, ay 60 years old above. Inikot po yan sa buong Europa
ang cross, doon nagsimula ang unang Santa Cruzan. Kaya may Santa Cruzan dahil bilang pasasalamat ni Reyna Elena kay Jesus. Sino si Reyna Elena? Si Constantine, hindi naman sila Kristiyano. Pero marunong sila tumupad sa kanilang ipinangako. Amen? At pagkatapos noon, ang laki ng sayang ligaya ni Reyna Elena, ang sabi niya, anak, ikaw ang pinakamakapangyarihan ngayon. Mayroon pa akong hihilingin sa iyo, anak. Anong sinabi ni Constantino? Mahal na Reyna, ano pa? Lahat ibibigay ko sa iyo. Ha? Ang sinabi ni Reyna Elena, anak, hawak mo ang buong imperyo. Hingin ko sa iyo. Ibigay mo kay Kristo ang Roma. Saan ngayon ang sentro ng Kristyanismo ng Catholic Church? Roma. Kaya tinatawag siyang Roman Catholic Church. Na ang ibig sabihin, Universal Church. Pangkalahatang simbahan na pinamumunuan ni Kristo. Kaya ang tawag sa ating mga Katoliko ay mga Roman Catholic Church. Dahil na ibinigay po ni Great Constantine ang Roma. Kaya ang Vatican nasa Roma. Yung mga born again dyan, di naman alam nila yung mga history niyan. Pinabili lang ng suka. Pagbalik, may Bible na. Sila na daw ang totoo. Amen? Gusto pa nila shortcut ang kaligtasan. No? O anong istorya nun? Tingnan ninyo. Nung ibinigay ni Great Constantine ang Roma, doon itinayo ang Vatican. Ang tinayo po doon ay ang St. Peter Basilica na ang architect po niyan ay susi. Pag tiningnan mo sa satellite, ang St. Peter Basilica sa Roma ay korting susi. Bakit? Si Pedro po ang kauna-unahang Papa sa Roma. Tugon yan sa sinabi ni Jesus, Peter, do you love me? Yes, Lord. Paalagaan mo ang aking mga batang tupa. Pangalawa, sinabi ni Jesus, Peter, do you love me? Yes, O Lord. Pakanin mo ang aking tupa. Na? Pangatlo, umiyak si Pedro, Peter, mahal mo ba talaga ako? Sabi ni Pedro, Panginoon, kailangan pa bang i-memorize yan? Mahal na mahal kita. Ano sinabi ni Jesus? Tandaan mo, Pedro. Bawi-bawi lang. Tinanong kita ng 3 bisis kasi 3 bisis mo akong kinatatwa. Yan ang dahilan kung bakit tinanong ni Jesus si Pedro ng 3 beses. Kasi 3 beses din niyang ikinatwa si Jesus. Ha? Amen? Ngayon, ano pang susunod doon? Ha? Si Pedro, bakit susi? Kasi si Pedro ang iniwan ng susi ng Diyos sa langit. Kaya mga born again kayo, huwag kayong mag-aasang makapasok kayo. Galit na galit kayo kay Pedro, San Pedro. Siya ang may hawak ng susi. Makiusap na lang kayo doon. Amen? Alam mo, in 41 years sa missionary, 41 years na kami nag-aral. Ang mga obispo, 10 years lang sila. Kami, hanggang ngayon, nag-aaral pa rin kami. No? O pagkatapos na, alam mo nangyari? Ha? Ano nangyari sa Roman Catholic Church? Si Pedro kasi,
ipinangalan sa kanya yon kasi siya po, una, napuntahan ko po yung Capernaum. Yung bahay ni Pedro doon nakatira si Jesus 3 years. Kasama ang 12 disciple. Yung bahay na binakbak ang bubong, kaya hindi nagalit ang may-ari ng bahay kasi bahay ni San Pedro yun. Isipin mo yun, kung gaano sila ka-close. Tapos, si San Pedro, ang iniwan ng Diyos ng kanyang mga tupa. O sino yung kauna ng Papa sa Roma? Si San Pedro. Sino yung head ng mga apostol? Si San Pedro. Sino ang pinagkatiwalaan ng susi ng langit? Si San Pedro, apostol. Ako, ang lahi ko, mga Baptist. Ang Baptist may tinatawag na Conservative Baptist at saka yung mga Charismatic Baptist. Sila po, kami po nung una nagsimula ng Maranatha Gospel Choir. Diyan po nagsimula lahat ng worship na yan. Kaya 5 years muna ako nangaral bago ako magpabautismo. Nagpabinyag ako. Dahil hindi pwede ako makasal sa inang simbahan pag hindi ako nagpabinyag. Pero bago ako nagpabinyag, na-doktrina muna ako sa lahat ng mga doktrin ng Catholic Church. History, tradisyon, theology, Mariology, Christology. Kay Brother Mike, Sympology. Alam mo ba kung kailan ako bininyagan? Noong 1980s, bago ako mag-elder, bininyagan ako. Sabi ni Brother, pambira to si Bay. Nagtutok na sa lunita, hindi pa pala binyagang Katoliko to. Bininyagan ako Pentecostes. No? Ang kasama ko, ang dami mga iba't ibang reliyon, nagpabinyag sa El Shaddai. Si Father Archie Giriba noon, lumilipad pa pamagtok. Oh, grabe. No? So, yan ang dahilan, kapatid, kung bakit may Santa Cruzan. Amen? Kaya siraan man ang siraan ng lahat ng sikta at reliyon na hindi Katoliko, ang Catholic Church hindi po mabubuwag, hindi po babagsak yan. Kasi pinangako ng Diyos yan. Peter, ang pangalan mo, papalitan ko ng Kepas, ng ibig sabihin ay bato. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapanaig nito maging ang impyerno. Ilang taon na nagbatikos ang iba't ibang mga sekta, lumabas ng protestante. Kaya protesta yan protestante. Pero wag niyong sisihin si Martin Luther. Kung wala si Martin Luther, hindi malilipat sa iba't ibang lingwahe ang Biblia. Dahil number 1 protesta ni Martin Luther sa Papa, i-translate na natin sa iba't ibang lingwahe ang Biblia para maintindihan ng tao. Ay nung unang panahon, ang kuan ay triangle sa Vatican I. Pag pinangunahan mo yung superior mo, tanggal ka. Kasi Martin Luther na excommunicate. Tinanggal. Pero alam niyo ba, nung mamatay, yung nagtanggal kay Martin Luther na Santo Papa, yung susunod na Santo Papa, nung sinabi niyang susunod na Santo Papa, tama si Martin Luther. I-translate na natin sa iba't ibang lingwahe ang Biblia. Yun ang dahilan. Ang history kung bakit nakakabasa ka ng Inchik, Bisaya, Tagalog, English na Bible, bunga yan ng protesta ni Martin Luther. Amen? Ayan nyo.
inano ko lang yung mga tradition, history, kasi kuwan doon sa ating determination. At ang ginamit ko doon si Constantino. Kahit maliit ka lang. Ano nangyari kay David? Si David ay taga-tuhod lang, hanggang tuhod lang ni Goliath. Lalaban ka ba doon kung wala kang determinasyon? Amen? Tapos ang liit ng problema mo, paiyak ka, huwag kang iiyak. Ang demonyo, sabi ng demonyo, lagot ka. Pero pag sinabi mo, hindi dapat ako sumuko. May Diyos ako. At dadaling ko sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng problema ko. Amen. Ay, awitin mo yung, there is no problem too big. God cannot solve it. Diyan nagsimula ang El Shaddai sa PICC. 1986. Lahat na may mga problema. Hayaan niyo yung problema. Mga problema sa inyo. Amen? Amen po ba? Amen! Yung bag mo, sister, bit-bitin mo galing sa akin. Ganyan ba, umiyak ka na, ganyan ba kalaki problema? Halika. Ano ba, pasan mo ang daigdig, gutay-gutay ng katawan mo para si Sharon Cunita ka. O, halimbawa ako, lumapit ka kay Lord. Sabi na, come, halika, akin na yung problema mo. O, nasaan na yung problema niya? Nasa kanya pa ba o nasa kamay na ng Diyos? O, nasa kamay na ng Diyos. Ngayon, hindi pa nag-iinit yan sa kamay ng Diyos, solve na ang problema mo. Hallelujah. Amen! Amen po ba? Oh. Yung asawa mo, matigas ang ulo, bigay mo kay Lord. Tingnan natin kung hindi babaguhin ni Lord ang isip at puso niyan. Amen? Tingnan natin kung hindi maghahanap sa iyo yan. Amen po ba? Huwag niyo intindihin yan. Ang intindihin nyo ngayon, hindi ito aksidente na kayo'y naka-attend ngayon. In the kingdom of God, we have no accident. Niloob ni Lord, this is the day that the Lord has made. In His time, ito ang panahon mo at ito ang pagkakataon mo para makilala mo si Yahweh El Shaddai. Amen! Woo! Amen po ba? No? Alam mo, nung bago pa lang kami, nung mabalitaan ng mga tao patay na buhay, may mga cancer gumagaling. Kaya nagkaroon po ang El Shaddai noon ng mga himala ni El Shaddai. Cancer, nagpapatuto kay may liwanag magasin tayo. Alam niyo ba saan nagsimula 1990s ang El Shaddai dito? Isang katulong na pulot niya ang liwanag magasin sa basurahan. At nung naniwala siya, pinagaling siya ng Diyos sa cancer. Yung binasa niya, yung liwanag magasin, ang ginawa niya, pinasirox yung liwanag magasin at pinamimigay diyan sa sentral. Kaya nang pumunta ako 1991 dito, nagtutok ako, yung maliit na karaoke, pinatong ko lang doon sa basurahan. Habang nagtutok ako, nakapaligid ang mga tao. Inikutan kami ng mga pulis. Kasi bawal noon ang magtitipon-tipon dahil gera ni Saddam Hussein at ni George Bush. At ang sabi ng mga pulis, this is the group of El Saddam. Yung El Shaddai, ginawang El Saddam. Pero tuloy kami. Nung bandang huli, the group of Catholic, charismatic. Umalis yung mga pulis. Akala nila grupo ni El Shaddai. Hindi. Pero patuloy pa rin. Tingnan po ninyo. Ang tao pag walang himala, puro hinala.
Naghahanap lagi ang tao ng ebidensya. Totoo ba yung Diyos ninyo? Ha? Totoo ang Diyos natin. He's the same yesterday, today, and forever. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Yon. Ha? So brothers and sisters, in Romans chapter 5 verse 3 and 4, determination to overcome adversity. Tingnan natin ang sulat ni San Pablo sa Romans chapter 5 verse 3 and 4. Ang sabi po niya dito, mga kapatid, we also boast of our troubles because we know that trouble produces endurance. Endurance brings God approval, and His approval create hope. O, tingnan nyo, mga kapatid. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata. Sapagkat alam nating ito'y magbubunga ng pagtitiyaga. Amen? At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Amen. Amen? No? Lahat ng bagay nagbubunga. Yung pag-attend nila dito, nagbubunga yan ng katatagan. No? Kasi sinabi po ng Diyos, huwag niyong kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan upang palakasin ang isa't isa, lalo nang nakikita na yung nalalapit ng pagdating ng Panginoon. Hebrew 10:25. No? Ang pagdalo ay utos, no choice. No? At sa pagdalo, doon mo makikita kung ano ang biyaya ng Diyos. Doon nagsisimulang naghahasik ang Diyos ng bunga ng iyong pananampalataya. Ano yon? Romans 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makapakinig lamang kayo kung mayroong nangangaral tungkol kay Kristo Jesus. Amen? Kung wala kayo dyan, hindi naman ako mangangaral dito. Ano, pangaralan ko yung mga upuan na yan? Wala namang buhay yan? Oh. Kung wala ako dito, kayo ba'y uupo dyan ng 5 minuto? Siguro, mag-iinit na yung puwit mo. Alis na ako, punta na akong sentral. No? Bakit nakakatagal tayo ng 1 oras? Dahil pinag-uusapan natin si Kristo. At sa pag-uusap natin kay Kristo, doon nagbubunga. Sabi doon, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. No? Makinig kayo. Sabi ni Lord, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at nagsisitupad nito. Huwag kayong makinig sa balita ng mundo. Anong balita ng mundo? Pag manood ka sa TV natin, at narito ang mga nagbabagang balita. Isipin mo, balita, nagbabaga. Pag dito, this is the good news of our salvation. O dito na kayo, makinig, hindi sa balita ng mundo. Amen? Pagpunta mo sa Central, dami mga marites. Alam mo ba kung ano nangyari sa Pilipinas ngayon? Nag-aaway si Bungbong at saka si Sara. Tapos kayo-kayo na mag-aaway ngayon. Amen po ba? Alam mo ang balita ngayon? Ha? Ang balita ngayon, napanood ko, magkasama si Lorna Tolentino at saka si Lito Lapid.
Ay, grabe. Di ba? Ay, nako. Dito kayo makinig. Ha? Yung pananampalataya niyo, ang pananampalataya kasi parang binhi yan. Ihasik, tumubo, lumago, namulaklak. Oh, pag namulaklak na yung pananampalataya mo, dami ka ng mga persecution, mga paninira. Kasi ang bulaklak, nandiyan na yung mga mabango yan eh. Nandiyan na yung mga, sa Bisaya pa, mga bubuyog. Sabi ng bubuyog. Oh. Yan. Amen? Pag namumulaklak ng pananampalataya, dami na yan. Pag namunga na, pag nahinog na yung pananampalataya, dami nang bumabato sa iyo, naninira sa iyo. Kunwari lang yan, banal, pero lukulakwa rin yan, yan. O, wag mo intindihin yan. Wag mong patulan ng sira. Kasi pag pinatulan mo ang sira, sira ka rin. Amen po ba? A woman of determination, hindi pumapatol. A man of determination, hindi pumapatol sa sira. Bakit? Look unto Jesus. Yan topic ko kahapon. Tumingin ka lang kay Kristo. Si Kristo walang kapintasan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo, hallelujah. Yan ha. So, dito, sa Galatians chapter 6 verse 9. Ito naman, Galatians 6 verse 9. How to overcome discouragement. No? Daming discouragement yan. Paglabas mo lang dito, daming discouragement na yan. Okay? Galatians chapter 6 verse 9, ang sabi po dito, no? Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani kung hindi tayo magsasawa. No? Salita magsasawa. Kaya naghiwalay mo siya, sawa na ako sa pagmumukha mo. Sawa na ako sa iyo. Sabi naman lang, bakit? Ako hindi ba nasasawa sa iyo? Kaya ang mag-asawa, ito yan eh. Asawa. Asawa. Pag naalis na yung letter E sa asawa, ang natira, sawa na ako sa iyo. Sawa. Sa matagal na pagsama yung salitang asawa, naalis yung letter S, nagsasama na lang sila sa awa sa mga anak. Dahil mga nagsasama ngayon, wala nang love. Nagsasama sa awa na lang na hindi masira ang pamilya. Asawa, nung tumagal, naalis yung letter E, sawa na. Nung tumagal na, pag minupos na si Mrs., parang lumba-lumba na, wala nang baywang. Sabi ng lalaki, sawa na ako. Marami diyan, no? Magsama lang tayo sa awa na lang. Maghanap ka lang sa iyo, maghanap rin ako yung sa akin. Ang matindi. Sa kanilang pagsasama, yung awa na alis yung letter A, ang sabi ng wa nagyod. Mag-file ka na ng annulment, wa nagyod. Nakita na niyo kung anong epekto ng asawa? Kaya yung isang sister natin binigyan siya ng matinding babala ng kanyang asawa. Umuwi ka! Pag hindi ka umuwi sa taong ito, wala ka nang uuwian pa. Umuwi siya. Di ba sabi mo yan, Brother Bay? Pag pinauwi na ng asawa, uwi na, baka wala na akong uuwian. Ay, nako, kapatid. Ang daming counseling pre-over ko. Ang trabaho namin nilang preaching, pinakamatindi yung counseling.
Sino nagpapa-counsel? Pinakamarami. Alam mo ba, nung sa Singapore kami, yung secretary ng ambassador doon, mag-meeting, kasama ang disciple ng El Shaddai. Where is the representative of El Shaddai? Darating ako, nakatoksido. Hindi na alam, janitor lang dati. Pero Amen? May protocol kami dati sa mga ambasador. Panahon ni Gloria at Irap. Si brother may ka-advisor noon. Ang counseling doon, pre-over, hindi ka makaalis sa opisina. Hindi pa tapos yung counseling mo, may naghihintay na dyan. Hello, Brad, ano pa oras matapos niyan? Kung wala si Lord, sipin mo, 3 taon ako doon sa Singapore. Kung wala si Lord, ako lang mag-isa doon, ang relo napakalaki. Dinig ko yung tick, 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 tick. Kaya pinapatugtog ko na lang yung power of love Kasi pag wala akong narinig na ingay o worship song, baka pag uwi ko may saltik na ako. Amen. Kaya ang power of love, paborito kong awitin yan. More than 1,000 days, pinatutugtog ko araw-araw yan. So, yun po ang sinasabi, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Because God is good all the time. Brother ba, yung pong masama, gawan ko pa rin na mabuti? Yes. Because inutos ni Lord, love your enemy. Yung isa, binato ng bato. Bukol. Ang sabi ng Biblia, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Meron siyang grocery. Kinuha niya yung garapon, may tinapay doon. Binato rin niya, bukol din Kasi yung tinapay nilagay sa garapon. Amen? Alam mo yung love your enemy. Pag ikaw ay natuto ka ng maawa, matuto ka ng magmahal doon sa naninira sa iyo, yung kaaway mo, ibig sabihin, malapit ka ng maging kamukha ni Kristo. Amen po ba? Amen? Sabi ko nga sa inyo, pinatuto ko yun. Nagbayad ako ng utang na hindi ko utang. 3 years. Kasi nagpahiram ako ng cheque. Binayad niya sa lahat ng utang niya, tumalbog, ako ang napulis. Hindi ako nakiusap doon. Sige, bayaran ko kayo. Bininta ko yung mga makina, kasi may factory ako ng damit. Bininta ko makina, pati kotse. Yung natira, hinughulog-hulugan ko 3 taon. Arrangement ang tawag noon, para hindi ka makulong. Arrangement, kung hindi ka, kulong ka. Kaya may mga utang dyan, magbayad kayo ng utang. Utang na loob! Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Wala tayong oras. Sino may problema sa inyo? Huwag kang gaano kalaki ang problema mo? Yan ba malaki pa sa bahay? Okay. Magsitayo tayo, close your eyes, then open your heart to the Lord. Yes. Pakinggan niyo ang awitin na yon para sa iyo yan, kapatid. Kahit ikaw nanonood, nakikinig. Amen. Yes. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Alam mo, mahal ka ng Panginoon, brother and sister. God cannot
solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brothers, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. There is no problem too big that cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brothers, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. Brothers and sisters, will carry you. Gabundok man ang iyong suliranin, ang iyong problema, kayang papatagin ni Lord yan. Ano bang unos na pinagdadaanan sa buhay mo ngayon, huwag ka mag-alala. Nandiyan na si Jesus. Sabihin mo, sumunod ka sa panalangin, Panginoon, Panginoon, ako'y lumalapit sa ako'y iyo. lumalapit sa iyo. Patawarin mo po ako Patawarin mo ako sa lahat ng aking sa pagkakasala. lahat ng aking pagkakasala. Mula sa aking pagkabata hanggang Mula sa ngayon. aking pagkabata. Hugasan mo ako ng Hugasan iyong mo banal na ako dugo ng iyong banal na mulang dugo. ulo hanggang talampakan Mula ulo hanggang talampakan. upang ako ay maging upang ako'y karapat-dapat sa maging iyo. karapat-dapat sa iyo. At sa oras ito, Panginoon, At sa oras na ito, hayaan Panginoon, po ninyo, hayaan po ninyo, buksan ko aking puso, buksan po ang aking inanyayahan puso. kita, Inanyayahan tinatanggap kita, Tinatanggap kita. tinatanggap kita Tinatanggap kita. bilang aking Panginoon Bilang at aking sariling Panginoon tagapagligtas. at sariling tagapagligtas. Hari ng aking buhay. Hari ng aking Manggagamot ng aking buhay. Manggagamot ng Ako'y aking nananalig sa iyo Ako'y na ikaw ay nananalig namatay at muling nabuhay. Ika'y namatay Sa at ikatlong muling nabuhay. araw, Sa ikatlong muli araw, kang nabuhay at nakaluklok muli sa kang kanan ng Ama. nabuhay at naluklok At ika'y sa kanan. magbabalik sa kawakasan At ng ikaw ay panahon. magbabalik sa wakas Amen. ng panahon.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. And God bless you. Pagpalain ni Lord ang inyong mga prayer requests, ang inyong mga handog, maging ang inyong pong mga employer, ang inyong mga mahal sa buhay na naiwan, maging ang inyong pong kalusugan. I pray to the Lord na magiging maayos lahat ng yan sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Dasalin po natin ang Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon bugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglaan paglusog pagsapit ng araw, ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit nabawal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ikaw nagmamasid at sa panunod iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ng maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad itatayo ka't sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Di kahit na bakan mo ang mga iyon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito.
maaaring palangapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdaan ang kanilang kasamahan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us all. God bless us always. See you next Wednesday. And See you next Wednesday. tomorrow. And Happy New Year.